Magandang araw. Ang atin pong topic ngayon, part 5 ng most precious blood of Jesus Christ, the price of your salvation. Ito po ang mga record ng encounter ni Barnabas sa ating Panginoong Jesus. January 29, 1997. I cannot restrain the hands of the Holy Trinity. As we were praying in the chapel, Our Lady appeared to me, accompanied by 2 angels. Holding the crown of thorns in her hands, she said, "My children, tonight I come to cooperate with you so that man will choose good over evil and practice holy love as part of divine life. My children, I cannot restrain the hands of the Holy Trinity from striking the world. Men are crucifying my Son again and again. Look at this crown of thorns, which represents the mystical wounds of the heart of my Son. These wounds are hidden, and man neglect them. My children, say this prayer always. O most precious blood of Jesus Christ, heal the wounds in the most sacred heart of Jesus Christ. Each time you say this prayer, many wounds are healed in the heart of my Son. But men still commit sins that wound the Sacred Heart. Pray for them always, saying, Precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Many souls shall be converted. Ayun, so nagpakita po ang mahal na birin kay Barnabas. At ito po ang sabi, mga anak, ngayong gabi ako ay dumating para makipag-cooperate sa inyo, upang ang mga tao ay piliin ang mabuti laban sa masama at mag-practice ng holy love as part ng divine life. Mga anak, hindi ko na mapigilan ang kamay ng Holy Trinity sa pag-i-strike sa world. Ang mga tao ay crucifying my Son again and again. Ipinapako sa krus ang aking anak muli at muli. Tingnan mo ang crown of thorns na nagre-represent ng mystical wounds sa puso ng aking anak. Ang mga sugat na ito ay nakatago at ang mga tao ay neglect them, pinapabayaan ito. Mga anak, sabihin ang panalangin na ito palagi. O most precious blood of Jesus Christ, heal the wounds in the most sacred heart of Jesus Christ. Tuwing sasabihin mo ang panalangin na ito, maraming sugat ang mahihil, ang magagamot sa puso ng aking anak. Ngunit ang mga tao ay patuloy pa ring nagko-commit ng mga kasalanan na sumusugat sa puso
ng aking anak ng Sacred Heart. Panalangin mo ito palagi. Pray for them. Ipanalangin ang sugat sa puso ng palagi. Precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Maraming souls ang mako-convert. My children, this chaplet of the precious blood of my Son combines all the devotions to my Son's passion. In heaven, this prayer is one of the greatest prayers that mitigates the anger of the Eternal Father and bring mercy to the world. Mga anak, ang chaplet ng precious blood ng aking anak ay pinagsasama ang lahat ng mga devotions sa passion ng aking anak, sa paghihirap ng aking anak. Sa langit, ang panalangin na ito ay isa sa mga greatest prayer, mga malaking prayer, greatest prayer na mitigates the anger, na nagpapaalis ng naghihilom sa galit ng Eternal Father at nagdadala ng awa sa mundo. My children, pray this chaplet always and make it known to the world. My Son has promised to save the world through it. I, the Queen of Heaven, have with my motherly love promised to save my children through it also. Show holy love to one another. Accept all your problems as a cross. Then live in a state of holiness and faith. You will conquer the world. Learn to love all your sufferings. Ito po, mga anak, laging dasalin ang chaplet palagi. Pray this chaplet always at make it known to the whole world. Ipaalam sa buong mundo. Ang aking anak ay nag-promise, nangako na isi-save ang world, ililigtas ang mundo sa pamamagitan nito. Ako, ang Reyna ng Langit, sa aking motherly love, sa pagmamahal ng makaina, ay nangangako rin na ililigtas ang aking mga anak sa pamamagitan rin nito. Ipakita ang holy love sa bawat isa. Tanggapin ang lahat ng iyong problema bilang krus at mabuhay na nasa state ng holiness, ng kabanalan at ang faith. At you will conquer the world. Mapapanalunan mo ang mundo. Learn to love all your sufferings. Matutong mahalin ang lahat ng iyong mga paghihirap. Ayun. So, ayun po yung learn. Yun, sa pagdadasal ng chaplet na ito at ipaalam sa buong mundo ay nagpa-promise ang ating Panginoon na ililigtas ang mundo at ang mahal na ina bilang Reyna ng Langit ay
nangangako rin na magliligtas sa pamamagitan din nito at ipakita ang pagmamahal sa kapwa, holy love, at faith. Magkaroon ng pananampalataya at mapapanalunan mo ang mundo. At mabuhay sa state of holiness. Mabuhay sa state of grace. Ang pagiging walang mortal sin. Mabuhay sa kabanalan at ang iyong pananampalataya. At yun nga, yung pagtitiwala sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng chaplet na ito ay maililigtas niya ang mundo. Dahil, ayun na nga po, di ba, nag-uumpisa na ang mga sufferings na binabanggit sa mga prophecies para sa mga darating na chastisement at end time. So, kailangan na rin po nating umpisahang magdasal ng chaplet ng precious blood upang ito po ang ating sanggalang, ang ating maging power, maging yung bala para sa ating dito sa mga kakaharapin nating mga araw. So ito po ang pagdadasal ng chaplet ng precious blood. Learn to love all your sufferings. Mahalin mo ang iyong mga paghihirap. I pray for you always. Remain in peace from heaven. Yun, lagi ko kayong ipinapanalangin. At remain in peace, manatili sa kapayapaan galing sa langit. Love suffering more than bread. That very vision passed. Our Lord appeared and said, "Drink the cup of endurance. Love sufferings more than bread. Be happy in the time of temptation. Feel my agony and pray for sinners always. Have mercy on them who are still ignorant of the coming chastisement. Pray for my holy church always." Ayun, so that very vision, yung vision ng Blessed Mother ay nag-pass. Tapos ito naman ay dumating ang ating Panginoon at sinabi, inumin ang cup ng endurance. Ang cup ng pagiging matatag. Mahalin ang mga paghihirap more than bread, more than sa tinapay, more than sa mga pagkain. Diba? Kailangan ng pagkain ng ating katawan. Pero sa mga panalangin, ito naman ang kailangan ng ating espiritu. Be happy in the times of temptation. Matuwa sa oras ng temptasyon. Damhin ang aking paghihirap at manalangin para sa mga makasalanan palagi. Maawa kayo sa mga ignorant, sa mga paparating na ignorance sa paparating na chastisement, na chastisement, at ipanalangin ang aking holy church palagi. Ayun, so yun nga, ipanalangin damhin ang agony sa pananalangin. Hindi nga pwedeng
yung parang nagkakarera ka lang. So, kailangan dadamhin, iisipin ang mga sufferings ng ating Panginoon. At yun nga, lagi ipanalangin ang mga makasalanan at maawa doon sa mga ignorant na hindi pa alam ang paparating na chastisement. Lagi silang ipanalangin at ipanalangin din ang Holy Church always. So ito yung mga ignorant na sa coming chastisement, yung mga hindi pa nila alam na may paparating na chastisement, busy sa trabaho, busy sa business, sa paglilibang ng sarili. Ayun. At ipanalangin ang Holy Church dahil nireveal na nga po na sa end times ang pananalangin para sa mga kaparian upang sila ay manatili sa kanilang faith sa darating na end times. Dahil doon, tatargetin sila ng Antichrist at yun nga, malalasing sila sa mga ginhawa ng buhay, sa honor, sa glory. Ayun. So, kaya po, kailangan din nating ipanalangin ang ating Holy Church. Oh, my loving children, be careful, for the wicked spirit is looking for a way to accuse you. I love you all. I bless you all. Aking mga anak, aking minamahal na mga anak, mag-ingat dahil ang wicked spirit ay naghahanap ng paraan upang akusahan ka. I love you all. I bless you all. The precious blood from His sacred head dropped on my head and I came back to myself. Yun, nag-drop ang precious blood sa head ni Barnabas at siya ay bumalik sa kanyang sarili. Pray harder now. January 29, 1997. My children, continue to live in a state of holiness. Continue to make reparation always. Submit all your worries to my precious blood and obey my commands. Listen. Time is coming when many people will reject you and mock you as they mock me. This time you will look disappointed, but I am still with you. This will happen for a short time. Oh, if you withstand the tribulation, all the souls shall be mine. So, mga anak, ipagpatuloy ang pamumuhay sa estado ng kabanalan. Patuloy na gumawa ng reparasyon. I-submit ang lahat ng iyong worries sa aking precious blood at sundin ang aking mga utos. Makinig, dadating ang oras na maraming tao ay will reject you at magmamak sa iyo as they mock me. Mamaliiting ka na parang as they mock you.
Wala eksakto salita kasi asmak, minaliit, nilapastangan. Yun, maraming lalapastangan sa iyo na naglapastangan sa akin. Sa ganitong oras ay magmumukha kang disappointed. Pero ako ay nasa sa iyo. Mangyayari ito sa maliit na sandali, sa short time. O kung malalabanan mo ito, ang tribulation, ang many souls ay mapapa sa akin. So dito, dahil sa binyag natin, tayo ay nasa state of grace. So, kung tayo ay nasa state of grace, meron tayong yung mga gawain natin ay gawa na ng merits. Merits para sa atin at para sa mga souls sa purgatory. Ngayon, dito, kung sa mga sufferings natin at i-unite ito sa sufferings ng ating Panginoon, ay ang lahat ng souls ay mapupunta sa ating Panginoon. So magkakaroon ng benefits. At dahil iisa ang hangarin ng ating Panginoon na ang lahat ay mapa sa Kanya. So ito sa mga sufferings na mamahalin natin ang ating mga paghihirap, ang mga pagtsatsaga. Ayun, at ayun nga upang makakuha tayo, makawin ng mga souls. My children, I need your prayer always. Pray much for this calling. Pray harder now, the chaplet of my precious blood, for my holy church. Through your prayer, I will soften their hearts and they will accept it. This is why I choose you all and set you apart as apostles of my precious blood. I bless you all. Mga anak, kailangan ko ang inyong mga panalangin palagi. Pray much para sa tawag na ito. Manalangin ng marami para sa tawag na ito at pray harder now. Manalangin ng mas marami at pray harder now, ngayon, ng chaplet ng precious blood para sa aking holy church at sa pamamagitan ng iyong mga panalangin ay palalambutin ang kanilang puso at tatanggapin ito. Kaya pinili kita at itinabi bilang apostles ng precious blood. I bless you all. Ayun, so, ayun na ang ating Panginoon nakikiusap. 'Di ba? Ang humility kasi nga 'di ba sa atin din ay itinuturo ang humility. So ito na, nangunguna ang ating Panginoon sa humility na iminak, nilapastangan at binugbog, pinatay sa krus para sa atin. So ito nga na, i-practice natin ang humility at ito sa kanyang humility ay nakikiusap siya sa atin. I need your prayer. Kailangan po ang inyong panalangin. Pray much. At pray harder now. Manalangin tayo.
ng chaplet ng precious blood para sa Holy Church at sa pamamagitan ng iyong prayer ay palalambutin ang kanilang puso, ang puso ng Holy Church, ng ating simbahan upang tanggapin ang precious blood. Kaya pinili kayo bilang apostol ng precious blood. Ayun. So, ayun nga po, pray harder para sa chaplet ng precious blood para sa Holy Church upang ang itong chaplet ng precious blood ay tanggapin at isusoften ang heart. Yun din, sa pagdadasal din ng precious blood, pati ang mga sinners, yung mga matitigas na puso, ay kaya nitong isoften. Kung merong mananalangin para sa kanila. January 30, 1997. Pray now that there is time. During the novena prayer, Our Lady appeared to me holding the chaplet of the precious blood. She said, "My children, pray now that there is time. Pray for unrepentant sinners. There is little time left before the hour of tribulation comes. My children, pray much for my Holy Pope." John Paul II. Many people are accusing my Holy Pope, the infallible vicar, as being a false pope. Pray for the repentance of these people. How gladly they will suffer, how greatly they will suffer who accuse my Holy Pope. My son will condemn them. Ayun, nagpakita ang mahal na Birhen. May hawak na chaplet ng precious blood. Ito po yung rosary na 12 beads sa kada yung decade at kulay pula. Ayun, mga anak, manalangin habang may time, may oras. Manalangin para sa mga unrepentant sinners, sa mga makasalanang hindi nagsisisi. There is little time left. Kakaunti na lamang ang natitirang oras bago ang oras ng tribulation. Mga anak, pray for my Holy Pope. Panalangin ang Holy Pope dahil yun nga, ang Holy Pope ang infallible vicar. So, ito po, yung issue sa infallible, syempre po, ang Holy Pope ay makasalanan din. Pero, pagdating sa pagtuturo sa mga turo ng ating simbahan, doon siya infallible. Ayun po. Na inaakusahan ang Pope bilang false Pope. Yun nga po, di ba, ang ating Pope ay maraming pinagdadaanan. Maraming nag-a-accuse, maraming sumisira. So, ayun po, kaya kailangan natin lagi ipanalangin ang ating Pope. At para sa mga tao na ito upang
yung sa repentance ng mga taong ito na naninira excuse me, na naninira sa Pope. Dahil how greatly they will suffer, malaki ang kanilang magiging paghihirap na nag-a-accuse sa Holy Pope. Ang ating Panginoon, my Son, will condemn them. My children, do not sway to free thinking, for today, the guise of Satan is free conscience. Live in meditation on the agony of my Son. My children, try to live in peace. In time of confusion, love the unrepentant, and pray for them always. Mga anak, wag pa-sway, wag padala sa free thinking. So, ano po yung free thinking? Dahil ang guys ni Satan, ang pagbabalat kayo niya ay free conscience na yun nga, free thinking, pwede mong gawin to, okay lang yan, mahabagin ang Diyos. Ayun ang mga free thinking na yun nga, okay lang yan, walang impyerno, mapagmahalan Diyos, ganon. So, sabi, okay lang yan, okay lang, mag-enjoy ka, ganon. Yun ang mga guys ni Satan. Live in meditation, mabuhay sa meditation, sa pagdadasal. Meditation sa agony ng aking anak. Yun nga, tuwing magdadasal, laging isa sa isip ang mga pagdurusa ng ating Panginoon. Mga anak, try to live in peace in time of confusion. So ito, kung meron kang precious blood, sa oras na nako-confuse ka, sabi ano ba yon, di ba? Na nakakalito sa oras ng kaguluhan, ay ikaw ay nasa peace. Dahil dito sa chaplet ng precious blood at sa pananalig at pananampalataya natin sa ating Panginoon. Love the unrepentant and pray for them always. At para doon sa mga hindi pa nagsisisi, ipanalangin din sila palagi. The hour is coming when the mercy of God will cease. But through the precious blood of my Son, man shall be saved. I will protect those who consecrate themselves to me. Pray this chaplet of the precious blood of my Son for sinners of the whole world. Now that there is time, remain in peace from heaven. Dadating ang oras na ang awa ng Panginoon ay will cease, titigil. Yun nga, di ba po ang sinasabi, ang divine mercy ay hindi forever. Ngunit sa pamamagitan ng precious blood ng aking anak ay sila ay masisave. Poprotektahan ko sila na mga nag-consecrate ng sarili sa akin. So, yun nga po yung consecration sa Immaculate Heart. At ipanalangin ang chaplet ng precious blood ng aking anak para sa mga makasalanan
sa buong mundo. Ngayon na mayroon pang panahon. Remain in peace from heaven. So ito nga po yung sinasabi na ang divine mercy ay hindi forever. So yung mga hanggang ngayon na hindi pa nagsisisi at hindi pa nagbabago, na kapag sila ay inabutan na ang mercy ng God ay matitigil, magsasara. At ito nga yung sa pamamagitan ng precious blood, sila ay masisave. So ayun nga po yung mga matitigas na ulo, yung mga hindi pa nagsisisi, unrepentant sinners, ay isisave sila ng ating Panginoon kung merong mananalangin para sa kanila. So ito po sa pagdadasal natin ng precious blood chaplet ay, yun nga, through the precious blood of my son, men shall be saved. So kaya po kailangan tayong manalangin upang itong mga makasalanan na matitigas ng puso na hindi nagsisisi ay ma-save. Habang sinners of the whole world, makasalanan sa buong mundo, habang meron pang panahon. Now that there is time, remain in peace from heaven. Immediately the vision was over, I saw our Lord tied to a pillar. He wept as a man was beating him. As he were weeping, the vision passed. So ito ay pinakita kay Barnabas na nakatali ang ating Panginoon sa pillar at siya ay hinahampas. Ito po yung scourging. Tapos, at siya ay umiiyak at nawala na ang vision. Surrender to every cross. He appeared again on a mountain hanging on the cross. His sacred head appeared and he said, ayun, nagpakita ang sacred head. Nagpakita sa cross ang ating Panginoon at nagpakita ang sacred head. My children, love always offer all your problems to me as a sacrifice. Surrender to every cross. If you surrender, you have conquered. Submit your whole being in the precious blood, for the time is coming when all that is outside the precious blood will be laid waste. I say, let all men consecrate themselves to my precious blood. Have mercy on the unrepentant sinners and pray for their repentance. I accept your suffering. I bless you all. Mga anak, laging magmahal. Ialay ang iyong mga problema sa akin bilang sakripisyo. Surrender to every cross. Kung ikaw ay susurrender, you have conquered. Ikaw ay mananalo kung isasubmit mo ang iyong mga problema sa ating Panginoon. Ikaw na ay nanalo. Isasubmit mo ang iyong buong katauhan sa precious blood. Dahil ang oras ay darating na lahat ng nasa labas ng precious blood
ay masasayang. Sinasabi ko, let all men, lahat ng tao ay i-consecrate ang kanilang sarili sa aking precious blood. Maawa kayo sa mga hindi nagsisising mga makasalanan. Ipanalangin ang kanilang repentance, pagbabalik loob. Tinatanggap ko ang iyong suffering, ang iyong pagdurusa. I bless you all. So ito po, ayun nga, dahil nga dun sa ating binyag, nagkakaroon tayo ng graces. At ang isa sa grace na iyon, ang ating mga suffering, ay maaring i-unite sa ating Panginoon, i-submit upang ang mga makasalanan ay magsisi. So, ayun po, tulad ng pagdurusa ng ating Panginoon, di ba, sa krus, sa banal na krus, sa kanyang pagdurusa, nandito ang nakaburden ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, dinala niyang lahat iyon. Tayo rin, sa maliliit nating mga krus sa ating buhay, ay maaari ring magamit iyon para sa kaligtasan ng mga unrepentant sinners. January 31, 1997. Ayun po. So kaya, love your sufferings. Mahalin ang mga pagdurusa dahil, yun nga, rejoice dahil meron kayong maiaalay sa ating Panginoon. Come with zeal and move the hands of my Father with prayers. In our usual novena, I fell into a trance. I met our Lord as He was weeping in the desert. So, umiiyak ang ating Panginoon. During this time, so ito pong mga time na to na pagpapakita ng ating Panginoon kay Barnabas, ang mga time po na ito ay mystical. So dahil siya ay Diyos, kaya ang mga bagay na ito ay nagiging mystical, katulad ng ating mga panalangin na nagiging mystical at nagkakaroon ng pakinabang para sa iba. During this time, he sat on a rock, lonely. He wept for a long time without consolation. Then he said, yun, nakita niya ang Panginoon nakaupo sa bato at umiiyak. Matagal na umiiyak without consolation. So ano yung iyak na walang consolation? 'Di ba? Yun sa atin, yung bumabaha na ng luha. So yung pag-iyak niya ay sobra, labis-labis ang kanyang pagluha. Then he said, yung sobrang panaghoy, "My children, have mercy on me. Love this call and make it holy. Judge for yourselves. Is it better that I will wait for you or you for me? My children, many a time I wait for you. I look for the seal with which you will save souls and find only little. I am not happy with this attitude. Come with zeal and move the hands of my Father with prayers. I promise to save." Ayun, mumulo ang ating Panginoon at sinasabi, mga anak,
Maawa ka sa akin, maawa kayo sa akin. Mahalin ang call na ito at gawin itong banal. Judge para sa iyong sarili. Is it better? Mas maigi ba na maghintay ako sa iyo o ikaw ang maghintay sa akin? I look for the seal with which you will save souls. Naghahanap siya ng pagiging sigasig, pagtsatsaga para makapag-save ng souls. Ngunit kakaunti lamang ang kanyang natagpuan. Hindi ako masaya sa ganitong attitude. Come with zeal. Dumating na may pagsigasig, kasipagan. I will move and move the hands of my Father with prayers. I promise to save. Yun, hindi masaya ang ating Panginoon. Lumuluha siya dahil kakaunti ang naililigtas. At matagal na siyang naghihintay sa atin upang tayo ay kumilos. Kaya siya ay lumuluha dahil yun nga kakaunti ang naliligtas. Kaya ito, magkaroon ng kasigasigan dahil hindi siya masaya sa ganitong attitude na yun nga kakaunti ang naliligtas. At nangangako dahil sa prayers, move the hands of my Father with prayers. Sa iyong mga panalangin, move the hands. Halimbawa, magsisave. Ayun. Yung kamay ng Diyos Ama ay dahil sa iyong prayers ay imumove ang kanyang hands upang makapagligtas at mag-save. At yung kanya ring galit ay mabawasan. At nangangako ang ating Panginoon, I promise to save. My little children, listen. I command you to study my word whenever you come. I am not happy with this who shift my divine appeal to other people when they call sinners. Judge not. Only my Father has all powers to judge. My children, listen again. Pray with sacrifice and penance now that there is time. Do not live a life of self-will. I warn you, do not care only for yourselves. Pray for sinners. Be friendly with everyone. And above all, imitate me in all my ways. Ayon mga anak, makinig. Inuutusan kita na pag-aralan ang aking mga salita. Tuwing ikaw ay dumarating. Hindi ako masaya na isi-shift ang divine appeal sa ibang tao na yun nga, di ba, yung magtuturo ka, ganon, di ba? Na nag-a-appeal siya. Tapos, na idasalin ang precious blood. Tapos, ituturo mo yung iba. Siya na lang, sila na lang. Ayun, doon ay hindi siya masaya. At when they call sinners, judge not. Only my Father has powers to judge. Na yun nga, na nagja-judge tayo pag nakikita natin
may nakita tayo, isa siyang makasalanan, isa siyang magnanakaw, ganon. So, ayaw yun ng ating Panginoon dahil ang pwede lang mag-judge, ang may power para mag-judge ay ang Holy Father. My children, listen again. Pray with sacrifice and penance now that there is time. Do not live a life. Ayun, mga anak, makinig na muli. Manalangin with sacrifice and penance. So, ano po yung with sacrifice and penance? Tuwing mananalangin po tayo, di ba minsan may araw tayo na pag Friday, no meat Friday. At abstinence tuwing Wednesday and Saturday. At para naman sa mga souls ng mga priest, every Monday po, pwedeng abstinence, pwedeng fasting, pwedeng bread and water, upang yun po makatulong para sa end times, ang mga souls na makakawala sa purgatory. Ayun. Do not live a life of self-will. Huwag mabuhay ng sariling kagustuhan. I warn you, winawarningan kita, do not care only for yourselves. Huwag mag-care lamang para sa iyong sarili. Pray for sinners. So, yun nga, sa pagpa-fasting, sa abstinence na nagsasacrifice tayo para sa iba, para sa mga sinners, na naaalala natin sila. Be friendly with everyone. Yun, di ba? Minsan, ayaw natin ng maingay, ganon. Gusto natin yung para sa sarili natin. Pero, syempre, yung mga time na maging kaibigan ang bawat isa, di ba? Nangingitian mo, kukumustahin mo, kumusta ka na, ganon. Di ba? May kwento nga na merong isang tao na bit-bit na yung mga libro niya at binati ng isang kaklase, oy, ano na, kumusta ka na, halika na, maglaro tayo ng basketball. Ganon. So, sumama yung taong yun na may bit-bit ng maraming libro at hanggang kinabukasan, naglaro sila. At dumating ang panahon, nalaman na ang taong ito pala na may bit-bit ng libro ay mag-suicide. Kaya dala niya ang libro dahil, yun nga, inaayos na niya dahil siya ay mag-suicide. Dahil sa iyong pagiging friendly, sa pagbati sa kanya, sa iyong ngiti, ay maaring magbago ang kanyang iniisip. Ayun. And above all, imitate me in all my ways. So, di ba po dito, mayroong libro ng Imitation of Christ. Ayun po, na kailangan nating i-imitate ang ating Panginoon at sundin ang kanyang mga aral at ang kanyang mga utos. My children, do not worship creatures. Worship the Creator. For creature is the world, and the world is Satan. Worship your Creator, who is the living God. Yon. Mga anak, huwag sambahin ang mga nilalang. Di ba po, halimbawa sa politika, di ba, yung mga tao, okay, mga artista, di ba, halos sambahin na. So, ito po, sila ay creatures. At ang lumalang nito ay ang ating
Panginoon. Ayun po. Worship the Creator. Sambahin ang lumikha. Dahil ang creature, ang nilikha ay ang mundo. At ang mundo ay si Satan. Sambahin ang iyong lumikha, who is the living God. Worship your Creator who is the living God. Ayun. Na ang tanging sasambahin lamang ay ang ating Panginoon na lumikha ng lahat. O my loving children, the great chastisement is coming soon. You will know now that my Father will withhold all the restraints, and that my people will be tested greatly. I want you to bear in mind that the test you will suffer is too small compared to the glory that is waiting for you after the chastisement. Pray always. Be at peace with everyone. Pray in reparation. Love me, I bless you. Ayun. O my loving children, minamahal kong mga anak, ang great chastisement ay coming soon, padating. You will know now, malalaman mo ngayon na ang aking Ama ay i-withhold ang lahat ng restraints, ang lahat ng mga balakid, at ang aking people ay will be tested greatly. So, iti-test ang mga tao. You will know that my Father will withhold all the restraints, and that my people will be tested greatly. I want you to bear in mind na isaisip natin na ang test na you will suffer ay ang test na mararanasan mo ay maliit lamang compared sa glory na naghihintay sa iyo after ng pagkatapos ng chastisement. Ayun, sa pagdurusa, so mag-ititesting ang mga tao at ayun nga na ay isaisip na ang mga test na ito ay maliit lamang kumpara sa glory na naghihintay sa iyo na pagkatapos ng chastisement. Yun, nanalangin palagi. Be at peace with everyone. Pray in reparation. Love me, I bless you. Yun, laging manalangin. Manatili sa kapayapaan sa lahat. At manalangin ng reparasyon. Mahalin ako, I bless you. Ayun po. So, ito ang part 5 ng most precious blood of Jesus Christ, the price of your salvation na dumating ang mahal na Birhen upang ayun nga, sabihin na ipanalangin ang chaplet ng precious blood at ang ating Panginoon na kung gaano ang panangis ng ating Panginoon dahil kakaunti ang naliligtas. Ngayon, nakikiusap siya sa atin na dasalin
ang chaplet ng precious blood dahil ang great chastisement ay coming soon. Kailangan, ang gusto ng ating Panginoon ay maraming maligtas. Kaya, inaas tayo ng ating Panginoon dadasalin ang chaplet ng precious blood at nakikiusap siya, have mercy on me, upang marami ang maligtas at i-endure natin ang mga sufferings. Dahil sa pagtanggap natin ng sufferings ng ating cross ay nagkakaroon ng meris upang maligtas ang iba. At yun nga, ang sufferings ay nararanasan at mararanasan dahil magkakaroon ng test. Magkakaroon ng test at ang sufferings na dadanasin ay maliit lamang kumpara sa glory, sa heaven, pagkatapos ng chastisement. So parang yung ating Panginoong Jesus, di ba, dinala niya ang lahat, pinagdusahan niya para ang lahat ay makarating sa heaven. So ayun, tayo rin sa ating mga maliliit na mga sufferings, na mga pagdurusa at mga sakripisyo, tayo rin ay makakapagligtas at ang mga sufferings ay maliit lamang kumpara sa glory sa heaven. Ayun. So, ayun po. Marami pong salamat. May next chapter pa po tayo. Marami pong salamat. God bless.